Kabanata 861. Charlotte glanced over. Isang berdeng loro ang lumilipad sa likod ng kotse, at mabilis na pumapagaspas ang mga pakpak habang palingalinga. Mukha itong hangal at mahina, lubos na kaiba sa kanyang mabangis na agila. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Charlotte ng kakaibang pamilyaridad sa loro na iyon. Bakit may loro dito? Nagtatakang tanong ni Morgan. Dalawa lang ang pamilya sa Rocan Hill. Maaaring nakita natin ang loro na ito sa ospital noong nakaraang beses. Agad itong nakilala ni Lupin. Ito ang alaga ng mga anak ng pamilyang Knack. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Charlotte habang mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumabas. Tingnan natin kung dumating na ang mga bata. Naiintindihan. Nagsimulang maghanap sa lugar si Lupin at ang iba pang mga bodyguard. Mommy, nang matuklasan ng maliit na loro si Charlotte, agad itong nasabik. Pumapagaspas ang mga pakpak, patuloy itong sumisigaw, Mommy, Mommy, Mommy. Pagkatapos, lumipad ito at lumapag sa balikat ni Charlotte. Malambing nitong ipinahid ang balahibong ulo nito sa pisngi niya, bumubulong, Mommy, nami-miss kita. Parang may naghihinagpis kung gaano niya nami-miss ang kanyang pamilya. Nanlambot ang puso ni Charlotte. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang mga balahibo ni Little Fifi. Nagsimulang lumitaw sa kanya ang isang damdaming pampamilya. Ang loro na ito ay may ganoong pagkasentimental. Hindi napigilan ni Morgan na purihin. Kasabay nito, mabilis na tumatakbo si Robbie patungo sa kanya ng nasa sabik. Habang tumatakbo, naririnig niya ang boses ni Little Fifi na nanggagaling sa surveillance system ng kanyang telepono. Mommy, Mommy. Agad siyang huminto. Habang humihingal pa, binuksan niya ang surveillance system at tiningnan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang kanyang ina, na labis niyang nami-miss, mula sa pananaw ni Little Fifi. Mommy, nasa sabik si Robbie. Talagang nasa Northridge si Mommy. Narinig ni Charlotte ang boses niya na nanggagaling sa surveillance device sa ulo ni Little Fifi. Nang inig siya habang mabilis na bumibilis ang tibok ng puso niya. Anong tunog iyan? Lumapit si Morgan para marinig. May mini-surveillance device sa katawan ng loro. Sino ang nag-install nito? Robbie, Robbie, masiglang sigaw ni Little Fifi habang pumapagaspas ang mga pakpak. Napuno ng kagalakan si Charlotte. Ang boses ng kanyang anak ay nagpabalik sa instinct ng ina na nakatago ng malalim sa kanya. Ito ay isang instinct na nakatanim sa kanya. Si Mr. Robinson iyan, na sumugod noong nakaraang beses. Agad na naintindihan ni Lupin. Kinakausap niya tayo at tumatakbo dito ngayon. Habang nagsasalita, ipinasa niya ang laptop kay Charlotte. Kagagaling lang ni Robbie sa pagpasok ng mga parameter ng surveillance at tumatakbo ng nasa sabik. Masyadong matalino si Mr. Robinson. Tuwang-tuwa si Morgan. Natuklasan niya kung saan nananatili si Miss Lindbergh at dumating pa rito. Gusto mo bang makilala siya, Miss Lindbergh? Mahinang tanong ni Lupin. Medyo nag-aalangan si Charlotte. Sa totoo lang, bago malaman ang katotohanan, hindi niya planong makipagkita sa kanyang mga anak ng maaga. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng kanyang mga anak muna. Mommy, ako si Robbie. Huwag kang magtago sa akin. Hayaan mo akong makita ka. Ang boses ni Robbie ay narinig mula sa surveillance device, na parang malapit ng umiyak. Ang kanyang boses ay puno ng sabik na pananabik. Natatakot siyang umalis muli ang kanyang ina. Pagdating niya doon, ang tanging makikita niya ay ang nakahiwalay na villa. Nablangka si Charlotte, just when she was about to speak. Bigla, isang takot na sigaw ng bata ang narinig mula sa surveillance device. Kasabay nito, ipinakita ng surveillance video sa laptop ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na biglang sumugod at kinuha si Robbie. Nang sumigaw siya sa takot, tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig at isiniksik siya sa isang kotse. May 3 binagong itim na kotse, na puno ng mga lalaki na nakaitim. 2 babae ang tila kasama rin nila. Robbie, Charlotte ran toward the back of the hill anxiously. Miss Lindbergh, agad siyang sinundan ni Lupin. Mabilis na sumugod si Charlotte sa isang military jeep sa garahe at inutusan ang kanyang mga tauhan.
Palitan ang mga sasakyan at sumunod sa akin. Opo, ma'am. Kasama ang iba pa, mabilis na nagmaneho si Charlotte sa likod ng burol at nakita ang tatlong itim na kotse na mabilis na bumababa. Habulin sila ngayon. Utos niya nang may pagkabalisa. Opo, ma'am. Mabilis na hinabol ng tatlong jeep ang tatlong itim na kotse. Mahigpit na kinuyam ni Charlotte ang kanyang mga kamao. Isang nakamamatay na kislap ang kumislap sa kanyang naninengkit na mga mata. Kahit sino pa ang mga taong iyon, hindi ko kailanman palalampasan ang sinumang maglakas loob na saktan ng aking mga anak. Pakawalan si Fifi at hayaan itong subaybayan ang kanilang ruta ng pagtakas, utos ni Charlotte. Oo, agad na inutusan ni Lupin ang mga nasa villa na pakawalan ang agila. Screech! Bigla na lang narinig ang malakas na hiyaw ng isang agila. Nagulat, mabilis na lumipad si Little Fifi palabas ng kotse. Ang loro, tinawag ito ni Charlotte, ngunit lumipad ito ng walang pag-aalinlangan. Nang mapansin niyang pabalik ito sa tirahan ng mga knock, huminto siya sa pag-aalala. Malamang alam na nito kung paano umuwi. Iligtas muna natin si Robbie. Dali. Opo, ma'am. Samantala, natakot sina Jamie at Ellie sa hiyaw ng agila at mabilis na nagtago sa likod ni Marino. Huwag kayong matakot. Narito ako. Pinrotektahan ni Marino ang dalawang bata habang sumasakay sila sa kotse. Lumingon at sumulyap sa langit, nakita niya ang agila sa Northridge na lumilipad sa kalangitan at mabilis na bumababa. Ang mga babaeng iyon sa Northridge ay pinakawalan na naman ang mabangis na ibon na iyon. Sinusubukan ba nilang takutin si Mr. Jameson at Miss Elisa? Galit na tanong ni Kyle. Napakasama. Huwag ka nang magsalita. Tara na. May pakiramdam si Marino na may malaking nangyari. Sa pagkabalisa, ang gusto lang niya ay umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang makasakay siya sa kotse, napansin niyang wala na si Robbie. Naghanap siya sa lahat ng dako ng may pagkabalisa. Nasaan si Mr. Robbie? Nasa kotse lang siya ngayon. Sumali sa paghahanap ang iba pang mga bodyguard ng may pag-aalala. Dali, kunin ang surveillance footage mula sa kotse, pagmamadali ni Marino. Okay, mabilis na kinuha ng mga bodyguard ito. Naghanap si Marino sa paligid para kay Robbie ngunit walang nakita. Gayunpaman, nakahanap siya ng bakas ng mga yapak sa kabilang panig. Naalala ang nangyari kanina, agad niyang naintindihan. Mabilis siyang pumasok sa kotse at tinanong sina Jamie at Ellie, Jamie, Ellie, alam niyo ba kung saan pumunta si Robbie? Ako, hindi ko alam. Dahil hindi marunong magsinungaling si Ellie, kumislap ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Hindi ko rin alam, sabik na tanggi ni Jamie. Sabihin niyo sa akin ngayon. Kung hindi, may masamang mangyayari. Nag-alala si Marino. Hindi niyo ba nakita ang agila na lumilipad ngayon? Kung makikita si Mr. Robbie iyon, nasa panganib siya. Talaga, natakot si Ellie nang marinig niya ito, namutla ang kanyang mukha. Hanapin natin si Robbie ngayon. Dapat sabihin mo muna sa akin. Saan siya pumunta? Tanong ni Marino nang may pagkabalisa. Pumunta siya sa Northridge para makita si Mommy. Ellie, gustong pigilan siya ni Jamie, ngunit huli na siya. Dahil labis na nag-alala si Ellie kay Robbie, nabanggit niya ang katotohanan. Nang mapagtanto niyang may nasabi siyang mali, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Kumunot ang noo ni Marino. Mukhang alam na ng mga bata ang pagkakakilanlan ni Charlotte. Hahanapin ko na siya ngayon. Bumalik siya sa kanyang katinuan at inutusan si Kyle, ibalik muna sina Jamie at Ellie habang pupunta ako sa Northridge para hanapin si Robbie. Hindi ito tama. Tiningnan ni Jamie ang kanyang relo at sumigaw, wala si Robbie sa Northridge. Mabilis siyang bumababa. Hayaan mong tingnan ko. Mabilis na tiningnan ni Marino ang relo ni Jamie. Naglagay ng GPS si Robbie sa iyong relo. Totoo na bumababa siya. Ayon sa bilis, malamang nasa kotse siya. Inutusan niya, Kyle, ibalik mo sila habang hahanapin ko si Robbie. Hindi. Gusto naming hanapin si Robbie. Agitated na pagpipilit ni Jamie. Isama mo kami. Huwag kang magulo. Bago pa matapos ni Marino ang kanyang pangungusap, isang berdeng figure ang biglang lumipad patungo sa kanila. Si Little Fifi. Excited na sigaw ni Ellie.
Binuksan ni Jamie ang mga bintana ng kotse at iniunat ang kanyang braso. Lumipad si Little Fifi, lumapag sa kanyang kamay. Sa mabilis na pagpagaspas ng mga pakpak nito, sumigaw ito, "Robbie! Robbie! Iligtas si Robbie! Masamang tao! Masamang tao!" Ano ang ibig sabihin niyan? Nag-aalalang tanong ni Marino. Kinuha si Robbie ng masamang tao. Agad na naintindihan ni Ellie at hinimok ang iba, "Dali! Iligtas si Robbie!" Si Miss Lindbergh kaya, bulong ni Marino habang kumukunot ang noo. "Masamang tao! Masamang tao! Itim! Itim!" Patuloy na inuulit ni Little Fifi ang mga pariralang iyon. "Ang mga masasamang tao ay nakasuot ng itim," salin ni Ellie. Mga lalaki na nakaitim. Isang tingin ng takot ang lumitaw sa mukha ni Marino. Maaaring. Nako, lubhang nag-aalala si Kyle. Pumasok na sa kotse ngayon. Ang lahat ay nagmamadaling pumasok sa kotse at umupo doon ng solemn. Dinala ni Marino si Jamie sa Maybach. Gamit ang kanyang relo bilang GPS, nagmaneho siya pababa upang habulin si Robbie. "Mr. Jameson, mag-seatbelt. Aaksyon ako." Si Marino ang pinakamabilis magmaneho sa mga bodyguard. Ngayon na kailangan niyang iligtas ang isang tao, ibinigay niya ang lahat. "Huwag kang mag-alala, ako ay isang lalaki." Bago pa matapos magsalita si Jamie, mabilis na umandar ang kotse. Mabilis niyang ikinabot ang kanyang seatbelt, hinawakan ang hawakan at kumunot ang noo na may seryosong ekspresyon. Napakasaya, napakakilig, mukhang totoo ang mga eksena sa mga pelikula. Lihim niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. "Magiging bayani ako ngayon at ililigtas si Robbie." Yakap-yakap si Little Fifi, umupo si Ellie sa kotse. Namutla ang kanyang mukha sa gulat at kumislap ang kanyang mga mata na may luha. "Princess Ellie, huwag kang matakot. Siguradong ililigtas natin si Mr. Robbie." Habang kinokonsola siya, tinawagan ni Kyle si Spencer. Gayunpaman, dahil nakapatay ang telepono ni Spencer, wala siyang pagpipilian kundi tawagan si Ben. Patuloy na abala ang linya. Sa pakiramdam na malapit na siyang mabaliw sa pagkabalisa, tinawagan ni Kyle si Bruce. Ngunit, hindi pa rin nagtagumpay ang tawag. "Ano ang dapat kong gawin? Tatawagan ko si Daddy at sasabihin ko sa kanya na iligtas si Robbie." Agad na tinawagan ni Ellie si Zachary, ngunit abala ang linya. Sinubukan niya ng ilang beses ngunit walang silbi, kaya wala siyang pagpipilian kundi magpadala ng voice message. "Daddy, kinuha si Robbie ng masasamang tao. Iligtas mo siya." Kakarating lang ni Marino sa paanan ng burol nang makita niya ang tatlong kulukong na jeep na humahabol sa tatlong itim na kotse. Ang agila ay umiikot sa itaas ng mga itim na kotse habang nagbabanta ang hiyaw. Ang mga driver ay labis na natakot kaya ang kanilang mga kotse ay umikot ng hindi matatag. "Ano? Kaninong limited edition na jeep ang mga iyon?" Sigaw ng isang subordinate. Sa paghusga sa kanilang mga kasanayan sa pagmamaneho, malamang na ang mga babaeng iyon. Nakipaglaban na si Marino kay Morgan ng ilang beses, kaya alam niya ng mabuti ang kanyang teknik. Kapag nagmamaneho siya, gusto niyang sumugod ng mabilis at bumangga sa kotse sa harap. Ang kanyang direkta at konfrontasyonal na estilo ay palaging nagpapawala sa kanyang pasensya. Gayunpaman, pinalakpakan siya ni Marino sa loob niya sa pagkakataong ito. Ang jeep sa harap ay sumugod na parang isang ligaw na toro, at malakas na bumangga sa itim na binagong kotse sa harap. Isang malakas na pagbangga ang narinig. Ang kotse na binangga ay umuga sandali bago umandar ng hindi matatag. Gayunpaman, hinaharangan pa rin nito ang jeep, pinipigilan itong makahabol sa itim na kotse sa harap. Malinaw na galit ang driver ng jeep. Nag-accelerate siya at muling bumangga ng malakas sa itim na kotse. Boom! 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 Nawalan ng direksyon ang itim na kotse at umikot palabas ng kurbada. Bumaliktad ito ng ilang beses bago bumagsak sa tabi ng kalsada. Samantala, mabilis na umandar ang jeep. Sinubukan ng pangalawang itim na kotse na pigilan ito muli, ngunit nilibot ito ng jeep at hinabol ang kotse sa harap. "Wow! Ang galing magmaneho!" Excited na sabi ng bodyguard. "Marino, sa tingin ko mas magaling magmaneho ang driver kaysa sa iyo."
Tumahimik ka, sigaw ni Marino bago nagpabilis para habulin sila. Sa sandaling iyon, umikot ang jeep at mabilis na umandar. Huminto ito ng pahalang sa kalsada, pinilit ang itim na kotse na huminto. Itinigil ni Marino ang kotse sa malapit, naghahandang panuurin kung paano magaganap ang eksena bago kumilos. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Charlotte na may baril. Nakasuot ng itim, naglabas siya ng malamig na aura habang isang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa likod niya, 7 babaeng bodyguard ang nakahanay at itinutok ang kanilang mga baril sa mga sasakyan ng kalaban. Samantala, umupo si Morgan sa kotse at mahigpit na hinawakan ang manibela. Kung maglakas loob silang maglaro ng anumang panlilinlang, papatayin niya silang lahat gamit ang kanyang jeep. Malaki ang jeep, nakatayo sa itaas ng iba na parang isang mabangis na hayop. Walang-wala ang 3 itim na kotse kumpara dito. Sa sandaling iyon, si Charlotte ay parang kanyang sasakyan. Itinuro niya ang mga tao sa harap ng nagbabanta at inutusan, lumabas kayo sa kotse. Sa loob ng kotse, nakatingin si Shirley kay Charlotte ng lubos na pagkamangha. Lumaki ang mga mata ng driver at tinitigan si Charlotte nang hindi makapaniwala. Hindi siya patay. Bantayan ang bata, utos ni Shirley sa babaeng subordinate sa likod ng upuan bago bumaba ng kotse. Sinundan siya ng iba pang mga bodyguard. Kasama si Shirley, na may kabuuang 10 tao. Dahil mas marami sila kaysa kay Charlotte at sa iba pa, wala silang kinatatakutan. Pinanliitan ni Charlotte ang kanyang mga mata at tinitigan ang babae ng malamig. Sa ilang kadahilanan, may pakiramdam ng pamilyaridad, na parang nakita na niya ito kung saan. Mayroon ding ilang lalaki sa kasama ng babae na nagparamdam sa kanya ng kakaibang pagkamuhi. Siya nga, isang matipunong lalaki ang nagsalita sa wikang banyaga. Hindi siya namatay kahit nalason ng apoy. Bahagi na siya ng Lindbergh Corporation ngayon, sagot ni Shirley sa malalim na boses. Hindi ba nawalan siya ng alaala? Bakit niya kami hinabol para iligtas ang kanyang anak? Kaya kayo ang naglason sa akin. Naintindihan ni Charlotte ang kanilang sinasabi. Pinanliitan ng kanyang mga mata ng may kabangisan, lumakad siya patungo sa kanila. Anong pagkakataon? Ayusin natin ang ating nakaraan at kasalukuyang mga iskor ng sabay-sabay. Naiintindihan mo ba ang sinasabi namin? Nagulat si Shirley. Nang makita ni Robbie si Charlotte mula sa loob ng kotse, mabilis niyang inalis ang kamay sa kanyang bibig at sumigaw, "Mommy!" Sumulyap si Charlotte kay Robbie, na pinipigilan sa kotse ng mga bodyguard, at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Agad, isang matalim na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata at isang nakamamatay na aura ang kumalat sa kanya. Paano ka naglakas loob na hawakan ang aking anak? Gusto mo bang mamatay? Sa utos ni Charlotte, ang agila na lumilipad sa kalangitan ay bumaril na parang pana at inatake ang kalaban ng mabangis. Mabilis na itinaas ni Shirley ang kanyang baril at binaril ang agila. Gayunpaman, isang segundo bago iyon, nakabaril na si Charlotte. Isang pilak na bala ang bumaril patungo kay Shirley na parang puting kislap ng ilaw at tumagos sa kanyang palso. Agad na bumulwak ang dugo sa hangin. Sa malakas na hiyaw, siya ay nagpatamba-tamba pabalik at sumigaw ng galit, "Atake!" Agad na binaril ng mga lalaki ang kanilang mga baril. Gayunpaman, ang agila ay pumagaspas lamang ng mga pakpak at tinangay ang mga baril. Kasabay nito, sumugod si Lupin at ang iba pa at inatake ang mga lalaki. Sa malayo, tahimik na nanunood ang mga bodyguard ng pamilyang Noct. "Marino, dapat ba natin silang tulungan? Huwag munang kumilos. Mas mahalaga na protektahan si Mr. Jamie at Miss Elisa." Kumunot ang noo ni Marino. "Bantayan mo sila habang ililigtas ko si Robbie." Dahil doon, bumaba siya ng kotse at tumakbo patungo sa iba pa. "Gusto ko ring pumunta." Malapit nang bumaba ng kotse si Jamie nang hilahin siya pabalik ng bodyguard. "Mr. Jameson, huwag maglaro. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi ito biro. Gusto kong iligtas si Robbie." Mula sa posisyon ni Jamie, hindi niya malinaw na makita si Charlotte. Bagamat alam niya na may ilang tao na nagliligtas kay Robbie,
hindi niya alam kung sino sila. Nakaalis na si Marino, kaya dapat ka lang manatili sa kotse. Pakiusap, maging mabait. Mahigpit siyang binantayan ng bodyguard dahil natatakot siyang umalis si Jamie sa kotse. Samantala, mabilis na sumugod si Marino, umaasang makahanap ng tamang pagkakataon para iligtas si Robbie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 865. Ang iba ay patuloy pa rin sa matinding labanan. Parang isang mabangis na agila, sumugod si Charlotte kay Shirley na may layuning pumatay. Kahit sugatan si Shirley, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan at nagsimulang labanan si Charlotte. Gayunpaman, minamaliit niya si Charlotte. Matapos magpalitan ng ilang suntok kay Shirley, sinipa ni Charlotte ito at pinatalsik. Bumagsak si Shirley sa lupa, hawak ang kanyang tiyan at gumulong-gulong sa sakit. Isang lalaki ang sumugod kay Charlotte na sinusubukang atakihin siya. Gayunpaman, agad na sumugod ang agila at kinamot ang kanyang mukha. Naglabas siya ng isang malungkot na hiyaw ng sakit. Sinamantala ang pagkakataong iyon, bumangon si Shirley at itinutok ang kanyang baril kay Charlotte. "Mommy, mag-ingat ka," takot na sigaw ni Robbie. Mabilis na sumugod si Charlotte na parang kidlat at mahigpit na hinawakan ang leeg ni Shirley, at idiniin siya sa kotse. Napakahigpit ng pagdiin niya kaya nadulas ang baril mula sa kaliwang kamay ni Shirley at damaloy ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. "Ipikit mo ang iyong mga mata," utos ni Charlotte kay Robbie. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at hindi na naglakas loob na manood. Sa sandaling iyon, namangha si Robbie. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 2 taon, ang kanyang dating mahina at hangal na ina ay magiging napakalakas. "Magsalita, sino ang umatake sa akin sa T-Nation?" Mahigpit na hinawakan ni Charlotte ang leeg ni Shirley at mahigpit na tinanong. "Sabihin mo sa akin ang totoo at baka iligtas ko ang iyong buhay." Umirap ang mga mata ni Shirley habang ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig. Wala siyang sinabing kahit isang tunog. Sa sandaling iyon, natalo na ni Lupin at ng iba pa ang ibang mga lalaki. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng malay, habang ang 2 pang mas malakas ay nawalan ng malay at kinaladkad sa kotse. Gusto nilang dakpin ang mga lalaking ito at tanungin sila. "Kaya, hindi ka magsasalita, ha?" Itinulak ni Charlotte si Shirley sa lupa. "Fifi, sa iyo na siya." Agad na lumipad ang agila at kinamot si Shirley. Bumagsak siya sa lupa at sinubukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang sarili. Umalangaw-ngaw ang mga hiyaw ng paghihirap mula sa kanyang bibig. Samantala, ang babaeng bodyguard sa kotse kasama si Robbie ay paralisado na sa takot. Malapit nang iligtas ni Marino si Robbie nang lumapit si Charlotte. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi magtago sa likod ng kotse. Sinipa ni Charlotte ang babaeng bodyguard palabas ng kotse, binuhat si Robbie at mahinang bamulong, "Takpan mo ang iyong mga tainga." Agad niyang tinakpan ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga kamay at mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata, na hindi naglakas loob na buksan ang mga ito. Yakap-yakap si Robbie, lumingon si Charlotte at tinitigan si Shirley sa sahig. Malamig niyang binalaan, "Kung tatanggi kang magsalita, lalamunan ka nito. Sasabihin ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo." Malakas na iyak ni Shirley. Si Miss Noct ang nag-uutos sa akin sa likod ng mga eksena, at siya ang nagpapagawa kay Sharon ng lahat. Napakabuti. Pinanliitan ni Charlotte ang kanyang mga mata nang may pagbabanta. "Kung alam ko lang na napakadali lang makakuha ng sagot, bakit pa ako nag-aksaya ng lahat ng pagsisikap sa pag-iimbestiga? Pakiusap, iligtas mo ako." Lumuhad si Shirley sa lupa at nagmakaawa ng kaawa-awa. "Pakiusap, iligtas mo ako. Sumusunod lang ako sa mga utos. Hindi ako ang nag-iniksyon sa iyo, at hindi rin ako ang humabol sa iyo sa T-Nation. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay." "Sige, ililigtas kita." Sumipol si Charlotte. Ayaw na bitawan ng agila si Shirley mula sa kanyang mga kuko.
Pumapagaspas ang mga pakpak nito, lumipad ito sa likod ni Charlotte at lumapag sa kanyang ulo na parang isang madilim na anghel na tagapagbantay. Sinuri nito ang mga kaaway ng may mabangis na tingin. Kung may sinumang maglakas loob na saktan si Charlotte, luluray-lurayan nito ang tao. Bumalik ka at sabihin kay Zara. Tinitigan ni Charlotte si Shirley at mahigpit na binalaan, hahabulin ko siya para ayusin ang mga iskor sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa kanya na matulog at kumain ng maayos sa mga araw na ito habang buhay pa siya. Oo, masiglang tumanggo si Shirley habang mabilis siyang umalis. Nilinis ni Lupin at ng iba pa ang eksena. Binuksan ni Morgan ang pinto ng kotse upang ihatid muna si Charlotte. Papasok na sana siya sa kotse nang bigla, may narinig siyang tumawag sa kanya mula sa likod. Mommy! Matapos makawala sa hawak ng bodyguard, tumakbo si Jamie. Gusto niyang iligtas si Robbie, ngunit nang makita niya si Charlotte sa gitna, natigilan siya. Napuno ng gulat, natigilan siya ng matagal bago sumigaw sa kagalakan. Huminto si Charlotte, lumingon at nakita ang batang kamukha ni Robbie. Ang kanyang mga mata ay puno ng mas maraming emosyon at ang kanyang ekspresyon ay mas dramatiko. Alam niyang ito ang kanyang pangalawang anak. Isang alon ng emosyon ang pumuno sa kanyang puso. Ang damdaming nakabaon ng malalim sa kanyang puso ay nagsisimulang bumalik. Mommy! Tumakbo si Jamie patungo sa kanya habang umiiyak. Dahil sa labis na kagalakan, nahulog siya sa lupa. Mabilis na inilagay ni Charlotte si Robbie sa kotse bago sumugod at tinulungan si Jamie na tumayo. Mommy, bumalik ka na. Bumalik ka na talaga. Hinila ni Jamie si Charlotte at nagsimulang umiyak, akala ko hindi na kita makikita. Baliw ka, pinunasan niya ang mga luha mula sa kanyang pisngi ng marahan. Sa pagtingin kung gaano siya ka-adorable, hindi niya maiwasang ngumiti. Gayunpaman, kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Jamie? Oo, ako si Jamie. Hindi mo na ba ako naaalala, Mommy? Tinitigan ni Jamie si Charlotte nang may pagtataka. Naaalala kita, ngunit iba ang hitsura mo pagkatapos lumaki. Kinurot niya ang kanyang mga pisngi at dinala siya sa kotse. Maging mabait ka at umalis muna tayo dito. Nasa kotse pa si Ellie. Itinuro ni Jamie ang Rolls Royce sa likod niya. Okay, susunduin ko siya ngayon. Dinala niya si Jamie sa kotse. Robbie, Jamie, nang magkita ang dalawang magkapatid, labis silang natuwa. Upo ka rito habang susunduin ko si Ellie. Isinara ni Charlotte ang pinto at handa nang puntahan si Ellie. Miss Lindbergh, biglang sumigaw si Lupin, may malaking pulutong ng mga sasakyan ang sumusugod patungo sa atin. Malamang ay mga tauhan ni Zara iyon. Hayaan mong tingnan ko. Tumalon si Morgan sa kotse. Nang sumilip siya sa binoculars, isang nagulat na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. May 12-dosenang mga kotse na armado ng mabibigat na sandata. Mauna na tayo, Miss Lindbergh. Okay, nagbigay ng simya si Charlotte gamit ang kanyang kamay. Agad pagkatapos, sumakay si Lupin at ang iba pang mga bodyguard sa kotse. Sandali, sa sandaling iyon, sumugod si Marino at nag-aalalang sinabi, ibalik mo sa akin si Mr. Robinson. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Anak siya ni Miss Lindbergh, galit na sigaw ni Morgan. Umalis ka na, o huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Ikaw, hindi ito ang oras para pagtalunan ito, biglang putol ni Lupin. Sumusugod si Zara na may maraming tao. Dapat umalis ka sa lalong madaling panahon. Katangahan ang manatili rito. Nang marinig iyon ni Marino, wala siyang pagpipilian kundi umalis. Anong nangyari? Nasaan si Mr. Robbie? Sumugod si Kyle. Kinuha siya ng pamilya Lindbergh. Malungkot ang ekspresyon ni Marino. Hindi ba sinabi ko sa iyo na bantayan siya? Bakit mo siya hinayaang makatakas? Inaalagaan ko si Princess Ellie. Galit na galit si Kyle kaya namula ang kanyang mukha. Nako, hindi lang tayo nabigong iligtas si Robbie, nawala pa natin si Jamie. Huwag nang magsalita at umalis na tayo ngayon, pagmamadali ni Marino. Sumusugod si Miss Knock na may maraming tao. Natatakot ako na hindi maiiwasan ang isang matinding labanan. Dahil wala si Mr. Knock dito, dapat muna tayong umalis. Okay,
Sumakay sila sa kotse at mabilis na umakyat. Sa kabilang panig, tumakas ang mga jeep patungo sa kagubatan. Ang kanilang jeep ay kayang dumaan sa lahat ng uri ng kapaligiran, kaya kahit walang kalsada, maaari pa rin silang gumawa ng sarili nilang mga daan. Gayunpaman, hindi kaya ng mga sasakyan ng pamilyang Noct. Mabilis na bumalik si Marino. Sa sandaling iyon, 12-dosenang itim na binagong kotse ang umakyat sa burol. Pinalibutan nila ang mga kotse ng pamilyang Noct, inipit sila doon ng walang ruta ng pagtakas. Nako, tawagan si Mr. Noct ngayon. Nag-aalalang pagmamadali ni Marino. Tinatawagan ko siya. Nagmamadali si Kyle kaya nanginginig ang kanyang mga kamay. Tayo ba ang target nila o ang pamilya Lindbergh? Malinaw, tayo. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Marino. Sa labis na pagkabalisa, sinabi niya, ipinagpapalagay ni Miss Noct ang lahat. Malamang narinig niya na malubha ang sakit ni Mr. Henry. Kaya, plano niyang kidnapin ang 3 bata at gawing bihag, upang mapilitan si Mr. Noct na isuko ang kanyang mana. Sa pagkakataong ito, sumugod si Miss Lindbergh sa sitwasyon nang hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi inasahan ni Miss Noct na makakaharap niya ito. Sa kabutihang palad, dumating si Miss Lindbergh kasama ang kanyang grupo. Kung hindi sapat ang ilan sa atin para iligtas ang mga bata. Gayunpaman, lalong kumunat ang noo ni Marino habang pinapanood ang paglayo ng jeep. Dahil dinala na nila ang 2 lalaki, natatakot ako na hindi na sila babalik. Mr. Marino, anong nangyari? Nasaan sina Robbie at Jamie? Binuksan ni Ellie ang mga bintana ng kotse, inilabas ang kanyang ulo at nag-aalalang nagtanong. Pumasok ka agad. Agad na sumigaw si Marino, natatakot na may makatuklas sa kanya. Sa sandaling iyon, bumaba ang mga bintana ng jeep. Nang makita ni Charlotte si Ellie sa kotse, inutusan niya, bumalik ka. Miss Lindbergh, personal na pinamumunuan ni Zara ang koponan. Napakaraming tao kasama niya, kaya natatakot ako na hindi natin sila matatalo. Huwag tayong sumugod sa isang mapanganib na sitwasyon. Dapat tayong umalis muna. Nag-aalalang nagmamadali si Lupin, na iligtas na natin ang 2 lalaki. Sa susunod, tayo. Sinabi ko sa iyo na bumalik ka. Galit na ungol ni Charlotte. Okay, nanahimik si Lupin, at hindi na naglakas loob na magsalita ng kahit isang salita. Sumulyap si Morgan sa rearview mirror at agad na nag-U-turn. Sinundan ng 2 jeep sa likod. Inutusan ni Charlotte, tumawag ng karagdagang backup. Oo, agad na ipinaalam ni Lupin sa iba pa. Samantala, napilitang ihinto ang kotse ni Marino ng fleet ng mga kotse ni Zara. May 30 itim na binagong kotse sa harap at likod nila, ganap na pinalibutan sila. Maraming taon nang nagtatrabaho si Marino para kay Zachary, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya sa ganitong seryosong sitwasyon. Gayunpaman, mahusay siyang sanay, kaya hindi siya nagpanik. Sa halip, inutusan niya ang iba pang 6 na bodyguard, protektahan si Ellie sa lahat ng paraan. Kyle, sumama ka sa akin palabas. Ha, ako lang. Labis na natakot si Kyle kaya namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang boses. Dahil palagi siyang nagtatrabaho para kay Henry, payapa ang mga bagay-bagay at walang malaking nangyari. Kaya, natatakot siya ngayon. Nagtatrabaho ka para kay Henry, kaya natural na magiging mas maingat sa iyo si Miss Noct. Napakakalmado ni Marino. Nang bumaba siya ng kotse, nagpadala siya ng SOS signal, na matatanggap ni na Bruce at Ben ng mabilis. Oh, bumaba si Kyle ng kotse, takot pa rin. Sinundan siya ni Marino ng walang hawak na armas. Dahan-daang bumukas ang convertible top ng kotse sa tapat nila. Nakasuot ng itim na suit si Zara, mukhang malamig at mayabang. Nakaupo sa tabi ng upuan ng driver, itinaas niya ang kanyang kilay at sinabi, dahil galing tayo sa iisang pamilya, ayoko nang gumamit ng karahasan. Ibigay niyo sa amin ang 3 bata at umalis kayo. Hindi mo pa ba natatanggap ang mensahe, Miss Noct? Matipid na sagot ni Marino, ang iyong subordinate, si Shirley, ay nabihag na ng pamilyang Lindbergh. Dinala rin nila ang mga bata. Ano? Pinanliitan ni Zara ang kanyang mga mata nang may pagkapuot.
Malinaw na hindi pa niya alam na natalo si Shirley ni Charlotte. Miss Knock. Sa sandaling iyon, isang malungkot na iyak ang narinig mula sa malayo. Umikot si Zara upang tumingin. Dugo ang tumutulo mula sa mga sugat sa buong katawan ni Shirley. Siya ay natamba at umiyak, Miss Knock, iligtas mo ako. Bumalik siya para maghiganti. Sino siya? Kumunat ang noo ni Zara. Siya. Nanginginig si Shirley habang isang tingin ng lubos na takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Si Charlotte Wind na pinatay natin. Bumalik siya. Si Charlotte Lindbergh ba ang tinutukoy mo? Narinig na ni Zara mula kay Sharon na bumalik si Charlotte Wind bilang Charlotte Lindbergh. Dati, nagpadala siya ng ilang tao upang imbestigahan ang katotohanan ng bagay na iyon, ngunit hinarang sila ni Zachary. Kaya, hindi niya alam kung totoo ang impormasyon o hindi. Gayunpaman, sigurado na siya ngayon. Sa sandaling iyon, ang malakas na hiyaw ng mga sasakyan ang sumira sa iniisip ni Zara. Nang lumingon siya, nakita niya ang 3 jeep na dumadating. Isang mabangis na agila ang nakalapag sa hood, ang mga mata nito ay puno ng nakamamatay na layunin. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga pakpak, matalim na tuka at mga kuko. Nang makita ni Shirley ang agila, nahulog siya sa lupa sa takot at ipinasa ang mensahe ni Charlotte. Sinabi niya na hahabulin kanya para ayusin ang mga iskor sa lalong madaling panahon. Sinasabi niya na dapat kang matulog at kumain ng maayos sa mga araw na ito habang buhay ka pa. Sa kasong iyon, pinanliitan ni Zara ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, alam na niya kung sino ang nasa likod ng pag-atake sa T-Nation. Oo, alam niya na uutol na sabi ni Shirley. Napakabuti, lumingon si Zara at tinitigan siya ng may mabangis na tingin. Pakiusap, iligtas mo ako, Miss Knock. Bang! Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, nagpadala si Zara ng bala na tumagos sa kanyang utak. Lahat ay nagulat. Lumaki ang mga mata ni Marino sa pagtataka at tinitigan si Zara ng hindi makapaniwala. Kahit na si Shirley ang kanyang pinakamalapit na assistant, hindi pa rin siya nagpakita ng awa. Ang mga taong nagtataksil sa akin ay magtatapos na tulad niya. Galit na sigaw ni Zara. Hindi ka namin kailanman ipagkakanulo, Miss Knock, sabay-sabay na sabi ng kanyang mga subordinate na nakatayo sa likod niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga jeep at huminto sa parehong hanay ng mga kotse ng Rolls-Royce. Malinaw na determinado silang protektahan ang mga bata sa loob ng mga kotse. Pinunasan ni Zara ang kanyang mga kamay gamit ang ilang wet wipes bago bumaba ng kotse, naglabas ng mayabang na aura. May isang tusong ngiti sa kanyang mga labi. Kasabay nito, huminto ang mga jeep. Bumaba si Charlotte ng kotse kasama si Lupin at ang iba pa. Sa wakas ay nagkita na ang mga magkalaban. Ang kapaligiran ay nakakabingi tulad ng katahimikan bago ang isang bagyo. Pinanliitan ni Charlotte ang kanyang mga mata nang may pagbabanta habang tinitigan si Zara. Nagbuhos ang mga alaala sa kanyang utak. Ang mga eksenang binubuli siya ay kumislap sa kanyang isip, tulad ng mga snapshot sa isang pelikula. Lahat ng ito ay malinaw na ngayon. Masarap makilala ka, Miss Lindbergh. Itinaas ni Zara ang kanyang ulo at ngumiti ng malawak. Nakilala ko lang si Mr. Lindbergh ilang araw na ang nakalipas. Ang pamilyang Lindbergh ay hindi kailanman makikipagkaibigan sa mga kasuklam-suklam na tao. Agad na pinutol ni Charlotte ang kanyang sinasabi at malamig na itinaas ang kanyang kilay. Bukod pa rito, mayroon kaming napakalalim na galit. Nagsasabi lang ng kalokohan ang babaeng iyon. Itinuro ni Zara si Shirley at ipinaliwanag, nang maaksidente 2 taon na ang nakalipas. Nasa M-Nation ako nang hindi man lang umalis sa lugar. Wala itong kinalaman sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Zachary. Iniimbestigahan niya ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili, Miss Knock. Mapanuksong umiti si Charlotte bago nagpatuloy. Dahil wala pa akong ebidensya, hindi ako gagawa ng anumang aksyon laban sa iyo. Ngunit kung malaman ko ang katotohanan isang araw, gagawin kong magbayad ang lahat ng nakasakit sa akin. Totoo iyan. Sa kanyang matigas na pag-iisip, hindi nagpanik si Zara.
Sa halip, sumang-ayon siya ng may galit, sinumang maglakas loob na saktan ang isang tao mula sa Lindbergh Corporation ay naghahanap ng kamatayan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi na inabala ni Charlotte ang kanyang sarili na magpanggap kasama niya. Umalis ka kasama ang iyong mga tauhan ngayon. Napakayabang niya ngayon dahil malinaw niyang alam na hindi maglakas loob si Zara na makipag-away sa pamilyang Lindbergh. Ginugol na ni Zara ang halos lahat ng kanyang pagsisikap sa pakikipaglaban kay Zachary. Kung ininsulto niya ang Lindbergh Corporation ngayon, siya ay mapapahamak. Ang galit ni Zara kay Charlotte ay kailangang malutas sa isang araw. Gayunpaman, bago niya makuha ang posisyon bilang tagapagmana ng Knock Group, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang walang ingat. Kahit na hindi na makaya ang galit, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Lumalabis ka na, Miss Lindbergh. Hindi madaling harapin ang isang tuso na babae tulad ni Zara. Itinaas niya ang kanyang kilay at malamig na sinabi, wala akong sinabi ng saktan mo ang aking mga subordinate, ngunit tinuturuan ko ang mga subordinate ng pamilyang Knock ngayon. Hindi ba na hindi angkop para sa iyo na makialam? Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo sa mga lalaking iyon. Gayunpaman, akin ang 3 bata. Walang sino man ang pinapayagang hawakan sila. Ginawa ni Charlotte ang isang kilos gamit ang kanyang kamay. Agad, lumakad si Lupin at Morgan sa Rolls-Royce at malapit nang buksan ang pinto ng kotse. Ano ang ginagawa mo? Mabilis na itinutok ng mga bodyguard ng pamilyang Knock ang kanilang mga baril sa kanila. Hayaan silang dalhin si Ellie. Nag-aalalang sigaw ni Marino. Bagamat hindi naglakas loob si Zara na labanan ang pamilyang Lindbergh, hindi ibig sabihin na hindi niya hahawakan ang pamilyang Knock. Bukod pa rito, dahil nagdala rin si Zara ng napakaraming tao, hindi maaaring gumamit ng purong puwersa si Charlotte. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, hindi na makapag-alala si Marino sa sinumang iba pa kasama ang kanyang sarili, gusto lang niyang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Bagamat ayaw sumuko ni Zara, hindi siya naglakas loob na labanan si Charlotte. Malamig siyang hamalakhak, Miss Lindbergh, alam ba ni Mr. Lindbergh na mayroon kang 3 anak? Wala kang pakialam doon. Ayaw siyang libangin ni Charlotte. Kung wala ang 3 bata at may sapat siyang tauhan, inatake na sana niya si Zara noon din. Hindi alam ni Mr. Lindbergh na bahagi rin ng pamilyang Knock ang 3 bata, tama ba? Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zara. Ano ang gagawin niya kung malaman niya? Nang marinig iyon ni Lupin at Morgan, nagbago ang kanilang mga ekspresyon at binigyan nila si Charlotte ng isang salungat na tingin. Bagamat mukhang kalmado si Charlotte sa labas, isang kaguluhan ng emosyon ang bumubulusok sa loob niya. Malamig at walang awa si Danrick. Kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba, ang tanging inaalala niya ay kung paano siya makikinabang sa kanila, at hindi ang kanyang relasyon sa kanila. Upang masiguro ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng Lindbergh Corporation, sinaktan pa niya ang kanyang sariling kapatid. Ito ay isang lihim na hindi sinasabi sa mundo ng korporasyon. Ang tanging dahilan kung bakit mabait si Danrick kay Charlotte ay dahil dinala siya ng kanyang ina, si Isabella, sa pamilyang Lindbergh nang siya ay inabandona sa kalsada. Bagamat lahat ng nasa pamilyang Lindbergh ay minamaliit siya at iniinsulto siya, tanging si Isabella lamang ang nagsikap na protektahan, alagaan at gabayan siya. Sa kasamaang palad, naaksidente si Isabella nang 10 taong gulang pa lamang siya. Dahil hindi niya kayang bayaran ang kanyang pabor, maaari lamang niyang ilipat ang kanyang pasasalamat kay Charlotte. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na papayagan niya kung maglalaro si Charlotte, lalo na dahil bahagi ng pamilyang Knock ang 3 bata. Ang hidwaan sa pagitan ng mga pamilyang Lindbergh at Knock ay hindi maiiwasan. Sa 3 bata, mas magiging malabo ang relasyon sa pagitan ng 2 pamilya. Maaapektuhan ang susunod na henerasyon at mas maraming problema ang lilito. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, maaari siyang nang kumislap ang mga kaisipang ito sa isip ni Charlotte, nagpanik siya sandali. Gayunpaman, agad niyang pinakalma ang kanyang sarili at malamig na tinitigan si Zara. Natural kong ipapaalam sa aking kapatid ang tungkol dito,
kaya hindi mo na kailangang alalahanin ito. Sa halip, dapat mong isipin kung paano agawin ang mana kay Zachary. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng isang kilos. Binuhat ni Lupin si Ellie, na nanginginig sa takot, palabas ng Rolls Royce at malapit nang ilagay siya sa jeep. Labis na natakot si Ellie kaya tinakpan niya ang kanyang mukha at mahinang humikbi sa bisig ni Lupin. Huwag kang matakot, Ellie. Bumaba sina Robbie at Jamie ng kotse upang salubungin siya. Mabilis na dinala nina Lupin at Morgan ang tatlong bata sa kotse. Pinanood ni Zara habang dinadala sila ni Charlotte. Ngayon na nawala ang kanyang huling bargaining chips, maaari lamang niyang mahigpit na ikuyom ang kanyang panga sa galit. Nang lumingon si Charlotte upang sumakay sa kotse, biglang may narinig siyang putok ng baril sa likod niya. Nanginginig ang kanyang gulugod habang umikot siya at lumaki ang kanyang mga mata sa pagkatakot. Talagang pinatay ni Zara ang isang bodyguard mula sa pamilyang Noct. Isang binata, na halos 20 taong gulang pa lamang, ang bumagsak sa isang pool ng dugo. Nang masaksihan ni Ellie ang eksenang ito, labis siyang natakot kaya sumigaw siya at nanginginig ng hindi makontrol. Kahit si Jamie ay natakot. Lumambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa, damaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Samantala, lumaki ang mga mata ni Robbie habang nakanganga siyang nakatingin sa bodyguard na iyon sa labis na pagkabigla. Labis siyang natigilan kaya nanigas siya sa lugar. Matagal na silang kasama ng mga bodyguard na ito. Ngayon na may namatay sa harap ng kanilang mga mata, ang tatlong bata ay halos magkaroon ng mental breakdown. Ikaw, labis na natigilan si Marino kaya bumagsak ang kanyang panga. Talaga bang? Baka hindi ako maglakas loob na hawakan ang pamilyang Lindbergh, ngunit maaari kong patayin ang mga bastard na ito mula sa pamilyang Noct. Ang ekspresyon ni Zara ay baluktot sa pagbabanta at puot. Lumalabis ka na, nanginginig si Kyle sa gulat. Sasabihin ko kay Mr. Henry. Sa malakas na putok, isa pang putok ng baril ang narinig. Binaril ni Zara ang kanang binti ni Kyle. Sa paghihirap, bumagsak si Kyle sa lupa. Labis siyang nasasaktan kaya namutla ang kanyang mga pisngi, ngunit kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at tumangging magsalita ng kahit isang tunog. Ikaw ang susunod. Itinaas ni Zara ang kanyang baril at itinutok kay Marino. Hindi. Biglang umakyat si Jamie sa kanyang mga paa at sumugod ng walang takot. Kabanata 870. Jamie. Bago pa makareact si Charlotte, sinalag ni Jamie si Marino at ibinuka ang kanyang mga braso. Galit siyang sumigaw, hindi ka pinapayagang pumatay o hawakan ng sinuman mula sa pamilyang Noct. Sa pagtingin sa malinaw na mga mata ni Jamie, hindi maiwasang matigilan ni Zara. Bigla niyang naalala na mahigit 20 taon na ang nakalipas, minsan na siyang pinrotektahan ni Zachary ng ganito. Malapit na dumating si Daddy. Kung maglakas loob kang pumatay ng sinuman mula sa pamilyang Noct, hindi ka niya palalampasan. Mabilis na sumugod si Robbie. Nakatayo sa tabi ni Jamie, galit siyang tinitigan si Zara. Nandyan din si Lolo. Kung malaman niya na gumagawa ka ng napakasamang bagay, hindi ka niya patatawarin. Masamang tao, masamang tao. Labis na natakot si Ellie kaya namutla ang kanyang mukha at umiyak siya. Kumakaway ang mga pakpak nito, ginaya ni Little Fifi ang kanyang mga iyak. Masamang tao, masamang tao. Mr. Robinson, Mr. Jameson, pakiusap, umalis na kayo. Mapanganib. Labis na natouch si Marino kaya nanginginig ang kanyang boses. Sinalag niya ang dalawang bata sa likod niya, natatakot na sila ay maapektuhan. Bata pa sila ngunit matapang. Sa pagtingin sa dalawang bata, malamig na ngumiti si Zara. Sayang lang at masyado silang hangal para makita ang sitwasyon. Sino ang tinatawag mong hangal? Dahan-daang lumapit si Charlotte at malamig siyang tinitigan. Wala kang pakialam. Malamig na itinaas ni Zara ang kanyang kilay. Hindi ko hinawakan ang tatlong bata dahil sa paggalang sa iyo. Ngayon, papatayin ko ang mga bastard mula sa pamilyang Noct. Kung susubukan mo pa ring makialam, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako. Mapagkunwari, nandidiri si Charlotte sa kanyang pagpapanggap. Binaril mo sila sa harap ko para mapilitan akong makialam, tama ba? Totoo iyon.
Sa gayon lamang makakahanap si Zora ng dahilan upang makipag-away kay Charlotte. Kahit naharapin siya ni Danrick tungkol dito, masasabi niya na nauna si Charlotte na nakialam sa mga bagay ng pamilyang Noct. Kung palalabasin niya ang malabo na relasyon ni Charlotte sa pamilyang Noct, maaari niyang palayain ang kanyang sarili mula sa lahat ng responsibilidad. Pagkatapos mong baguhin ang iyong apelyido, naging mas matalino ka, ha? Ngumiti si Zora. Dahil nauunawaan mo ang lahat, bakit hindi ka umalis kaagad? Miss Lindbergh, mahinang kinumbinsi siya ni Lupin. Sinusubukan kang pukawin ng masamang babaeng ito. Huwag kang mahulog sa kanyang bitag. Umalis na tayo kasama ang mga bata. Si Morgan, na laging sasama, ay nakakagulat na tahimik. Nang makita niyang nasa panganib si Marino, nakaramdam siya ng simpatsya. Mommy, iligtas mo si Mr. Marino. Hinila ni Jamie ang damit ni Charlotte at pinigilan ang paghinga. Nagsasanay siya kasama ko araw-araw at kaibigan ko siya. Ayoko siyang mamatay. Natural, alam ni Charlotte kung paano timbangin ang sitwasyon, at tingnan ang mas malaking larawan. Gayunpaman, nang makita niya ang pagmamakaawa ng mga bata at naisip ang mga batang buhay na maaaring mawala, sumuko siya. Pumasok ka muna sa kotse. Sumulyap si Charlotte sa iba. Agad na dinala ni na Morgan at ng dalawang babaeng bodyguard sina Jamie at Robbie sa kotse. Mommy, tinitigan ni Jamie si Charlotte na may luhang namumuo sa kanyang mga mata, na puno ng pagmamakaawa. Dahil alam ni Robbie na nasa mahirap siyang posisyon, wala siyang sinabi sa kabila ng kanyang pagnanais na iligtas si Marino. Magtiwala ka sa akin. Marahang hinaplos ni Charlotte ang ulo ni Jamie. Maging mabait ka at sumakay sa kotse. Pagkatapos lamang noon pumasok si Jamie sa kotse kasama si Robbie. Jamie, Robbie, natatakot ako. Tumalon si Ellie sa kanilang mga bisig nang makita niya ang kanyang mga kapatid. Huwag kang matakot. Nandito si Mommy, kaya magiging okay tayo. Agad siyang niyakap ni Robbie at pinakalma ng may pasensya. Samantala, isinara ni Morgan ang mga pinto ng kotse upang hindi matakot ang mga bata. Matapos makita na ligtas ang mga bata sa kotse, itinaas ni Charlotte ang kanyang baril at mayabang na itinutok kay Zora. Mukhang ito ang aking negosyo, pagkatapos ng lahat. Kawili-wili, isang kapana-panabik na tingin ang kumislap sa mga mata ni Zora. Alam mo ba na sa simula, akala ko masyado kang mahina para makipaglaban. Ngayon, nagiging napakasaya ng mga bagay. Ito ay tunay na labanan sa pagitan ng dalawang tore ng kapangyarihan.